Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa iyo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher Series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. Ngayon para sa part 15.2, ang pag-uusapan naman natin dito ay kung paano natin ma-relate yung table 8-1 or ang pipe connections in blow-off condensers and sumps dun sa nauna natin na-discuss dun sa part 15.1. Bago mo po ito panoorin, make sure ay pinanood mo muna ang part 15.1 kasi konektado yung table na i-memorize natin dito sa table 8-1. Okay? Itong nasa screen ninyo ngayon, ito yung makikita at mababasa ninyo sa table 8-1 ng RNPCP. At itong table na to, ang naging reference nito ay yung table 810.1 ng IAPMO or ang pipe connections in blow-off condensers and sumps. At sa makikita nyo rin dito na yung sa IAPMO ay naka-English units or ang ginamit dito ay inches. And kung mapapansin natin, itong naka-highlight ng orange, ito yung sa tingin ko ay nakaligtaan or nagkaroon ng typographical error. Kasi kung makikita natin sa RNPCP, walang asterisk dito. Na kung saan yung asterisk na yan, yan yung additional note for this table. Which is to be used only with boilers of 9.29 square meter of heating surface or less, or yung 9.29 square meters that is equal to 100 square feet. And again, kagaya sa mga previous videos, mas okay na kabisaduhin yung naka-English units. So ang gagamitin natin ay yung naka-inches. And of course, bago natin kabisaduhin yung table, make sure na may idea kayo when it comes to condensers, yung details or yung parts ng condensers. Ito yung isa sa mga halimbawa na nakita ko sa internet. Make sure na may idea kayo when it comes to this. And sa board exam, minsan may mga tinatanong kung ano yung mga parts ng devices, equipment, and etc. Then another reference when it comes to details, so kabisaduhin nyo na lang. And last reference natin when it comes to condensers, no? Ngayon kung maalala natin yung sa naging discussion natin sa cleanouts, itong colorful dito sa likod. Then ngayon i-relate natin yung table 8-1 doon sa naging discussion natin sa 15.1. Kung mapapansin natin, itong naka-highlight dito ng pink ba to or purple, diba ganun yung pagkakasunod-sunod dito. So kapag nagawa mo na yung table last time, edi eto na lang yung kukunin mo, yung portion na to. At yun yung ilalagay mo ngayon sa table natin, sa table 8-1. Make sure din na kabisado mo rin yung pagkakasunod-sunod ng mga titles nitong table na to. We have boiler blow-off size in inches. We have water outlet size in inches. And then yung vent size in inches din. Ngayon, yung naka-highlight kanina, yun yung isusulat natin dito. At kung ano yung nakasulat dito sa boiler blow-off, yun din yung nakasulat dito sa water outlet. Ngayon, para sa vent size, yung huling dalawang values na nakasulat dito, yun din yung isusulat natin dito sa taas. So, we have 2 and 2 and 1/2. Then after that, itutuloy lang natin yung pagka-count natin dito. Kung ito ay 2, yung kasunod dito ay 3, 4, 5, and 6. Then ngayon ay huwag nating kalimutan yung additional note na nakalagay sa table, kaya lalagyan natin ng asterisk dito based sa IAPMO, which is yun yung nawawala sa table ng RNPCP.
So baka typographical error lang yun. And again, huwag kalimutan na yung asterisk na yan to be used only with boilers of 100 square feet of heating surface or less. Okay? At papaiksiin pa natin yung table na to kasi kung mapapansin nga natin yung boiler blow-off tsaka water outlet ay parehas lang. Okay, so pinag-combine ko na yung dalawa. And ganyan ko lang na-memorize itong table 8-1. And abangan nyo po yung panghuling video para sa part 15, yung part 15.3, which is yung para sa table 8-2, kung paano ko siya i-relate dito sa table na to. Okay? And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.